Minasang konnichiwa, God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa Lesson 35. Ang una po nating pag-aaralan sa Lesson 35 ay conditional form. Sa Nihongo po ay jukenkei. Kapag nasa conditional form po tayo, ang ating verb ay magiging if or kung. Unahin po natin ang Group 1. Paano po ba dadalhin ang Group 1 papunta kay jukenkei or kay conditional form? Ang E-line, papalitan lang natin ng E-line. Pag napalitan po siya ng E-line, magpa-plus lang po tayo ng ba. Example po tayo. Ang verb po natin ay ikimas. Kapag sinabi pong ikimas, pupunta. Ang pinaka-E-line po niya ay itong ki. Pagkatapos po, nomimas. Ibig sabihin, iinom. Ang E-line niya ay itong mi. Next po, machimas. Kapag sinabing machimas, maghihintay po. Ang E-line niya ay ito. Ang gagawin lang po natin, kunin po muna natin yung mga nasa unahan, itong E, tapos yung E-line na ki, papalitan po natin ng E-line. Ang E-line po ng ki ay ke. Pakita po natin kung paano natin nakuha ang ke. Ang ki ay nasa grupo po siya ng ka, ki, ku, ke, ko. Ito po yung E-line at ang pinaka-E-line niya ay ito. Kaya yung ki, ito pong ki ay papalitan natin ng ke. Magiging ike. Tapos magpa-plus ba tayo. Magkakaroon tayo ng ba sa dulo. Naging ekeba. Ibig sabihin, kung pupunta. Next po natin ay nomimas. Kunin po natin yung no. Pagkatapos, yung mi, papalitan po natin ng E-line. Ang E-line ng mi ay me. Naging nome. Tapos magpa-plus ba tayo. Naging nome ba. Ibig sabihin kung iinom. Next po, machimas. Kunin po uli natin yung nasa unahan, yung ma. Tapos ang E-line ng chi, tatanggalin natin ang chi, papalitan ng E-line. Ang E-line po nito ay te. Nasa grupo kasi ng ta ang chi. Ta, chi, tsu, te, to. Kaya naging te. Tapos mag-a-add ba po tayo. Naging mate ba. Ibig sabihin kung maghihintay. Group 2 na po tayo. Ang group 2 naman po, kukunin lang po natin yung pinaka-verb stem o kaya po tatanggalin nyo lang po yung formula. Ang matitira doon ay verb stem, tapos magpa-plus reba lang po tayo. Example po tayo. Ang verb po natin ay mimas. Ibig sabihin manunood at kung ano-ano pa. Ang pinaka-verb stem po natin ay ito. Tatanggalin lang po natin yung formula. Tapos po ang matitira, ito po yung tinatawag nating verb stem. Kunin po natin ang mi. Pagkatapos, ilalagay na po natin ang reba. Ibig sabihin, kung manunood. Ang next verb po natin ay tabemas. Ibig sabihin, kakain. Ang verb stem natin ay tabe. Kunin po natin yung tabe. Pagkatapos, ilalagay na natin ang reba. Ibig sabihin, kung kakain. Ang next verb po natin ay haremas. Ibig sabihin, maaraw. Ang pinaka-verb stem po natin ay hare. Kunin po natin ang hare. Tapos, ilalagay na po natin ang reba. Naging hare-reba. Ibig sabihin po, kung maaraw. Group 3 po tayo. Tatandaan po natin kapag nasa group 3 po tayo, ang kimas ng ibig sabihin ay to come, magiging kureba. Ang ki, magiging ku, nag-add lamang po ng reba.
Kapag po nanggaling sa dictionary form, ang dictionary form po ng kimas ay kuru. Tatanggalin lang po ang ru, ang natira ay ku, tapos mag-a-add lamang po ng reba. Ang ibig sabihin po ng kureba ay kung darating. Next po natin ay shimas. Ang shi magiging su, tapos nagdagdag lamang po ng reba, naging sureba. Kapag nasa dictionary form po, ang pinaka-dictionary form ng shimas ay suru. Tatanggalin lang po natin yung ru, tapos ang natira ay su, tapos idadagdag lang po natin ang reba. Ang ibig sabihin po ng soreba ay kung gagawin. Ang tinutukoy niya po yung noun po rito sa unahan. Example po, renshu shimas. Ibig sabihin magpa-practice. Kinuha yung noun na renshu. Tapos ang shimas magiging sureba. Naging renshu soreba. Ibig sabihin kung magpa-practice. Negative form naman po tayo. Unahin po uli natin ang group 1. Kapag po naka-negative form po tayo, para po makuha natin ang conditional form, ang gagawin lang po natin sa group 1, manggagaling po siya sa nai form. Ito po yung present negative na plain form. Tatandaan po natin, tatanggalin natin ang i ng nai. Ang natira na lang po ay na. Pagkatapos po magpa-plus, kereba lamang po tayo, magiging na kereba. Example po tayo, ang verb po natin ay kakimasen. Ibig sabihin, hindi po magsusulat. Ang pinaka-mas form po nito ay kakimas. Ang kakimasen po, gagawin po natin siyang nai form. Magiging plain form po siya. Ang group 1 po, ang rules niya papunta kay nai form. Ang e-line, papalitan po natin ng a-line. Kunin po muna natin ang ka. Tapos ang ki, papalitan natin ng a-line. Ang a-line po ng ki ay ka. Naging kaka. Pagkatapos, ilalagay po natin yung nai. Kaya lang po, mayroon tayong dapat tandaan. Ang i, tatanggalin daw po natin ito. Natira na lang ay na. Pagkatapos, magpa-plus, kereba po tayo. Naging kakana kereba. Ibig sabihin, kung hindi, magsusulat. Ang next na verb po natin ay arimasen. Ibig sabihin, wala po. Ang mas form po nito ay arimas. Ang arimasen, gagawin po natin siyang plain form. Ang arimasen po, pagdating kay plain form, ay special po ito. Mismong pinaka-formula po ang kanyang plain form. Ibig sabihin, ang plain form ng arimasen ay nai. Tapos, ang gagawin po natin, tatanggalin po natin yung i. Ang natira na lang po ay na. Pagkatapos, magpa-plus, kereba na lang po tayo. Naging na kereba. Ibig sabihin, kung wala. Group 2 na po tayo. Para po makuha ang negative form ng conditional form ng group 2, kapareho lang din po ito ng group 1. Manggagaling din po ito sa nai form. Ito po yung present negative na plain form. Tatandaan po uli natin, tatanggalin lang po natin ang i ng nai. Ang natira na lang ay na. Tapos magpa-plus, kereba po tayo. Naging na kereba. Ang example po natin sa group 2 ay tabemasen. Ibig sabihin, hindi po kakain. Ang mas form po nito ay tabemas. Si tabemasen, gagawin po natin siyang nai form. Ang rules po ng group 2, papunta kay nai form, gagawin lang po natin, tatanggalin po natin ang formula. Kukunin lang po natin ang pinaka-verb stem. Isulat po natin ang tabe. Pagkatapos po, ilalagay natin ang nai form. Naging
tabenay. Tatanggalin po natin ang i ng nay. Ang natira ay tabena. Mag-a-add lang po tayo ng kereba. Naging tabena kereba. Ibig sabihin, kung hindi kakain. Ang susunod po nating verb ay mimasen. Ibig sabihin, hindi manunood or kung ano-ano pa. Ang mas form po ng mimasen ay mimas. Gagawin po natin siyang nay form. Kukunin lang po natin yung pinaka-verb stem dahil ito po ay group 2. Pagkatapos, ilalagay na po natin yung pinaka-formula natin na nay. Pero po, ang gagawin natin dito, tatanggalin ang i. Naging mina. Tapos, i-add natin ang kereba. Naging mina kereba. Ibig sabihin po, kung hindi manunood. Group 3 na po tayo. Para po makuha natin ang negative form ng conditional form po ng group 3, kapareho din po ito ng group 1 at group 2. Manggagaling din po ito sa nay form. Ito po yung present negative na plain form. Ganun pa rin po, tatanggalin natin ang i ng nay. Ang matitira ay na. Pagkatapos, mag-a-add po ulit tayo ng kereba. Naging na kereba. Example po tayo. Ang verb po natin ay kimasen. Ibig sabihin, hindi po darating. Ang mas form po nito ay kimas. Sa group 3 po, ang kimasen, kapag dinala po siya sa nay form, ito po ay special. Tatandaan po natin, ang ki, magiging ko. Pagkatapos, ilalagay na po natin yung nay. Naging konay. Pero po, tatanggalin natin ang i. Naging kona. Pagkatapos, i-add po natin ang kereba. Naging kuna kereba. Ibig sabihin, kung hindi darating. Ang next example po natin ay shimasen. Ibig sabihin, hindi po gagawin. Ang tinutukoy po yung noun po rito sa unahan. Ang shimasen po, papunta kay nay form, ito po ay hindi po special. Kukunin lang po natin ang pinaka-verb stem po natin, ang shi. Pagkatapos, ilalagay na natin yung nay. Naging shinay. Tatanggalin lang po natin yung i. Tapos, ilalagay na natin ang kereba. Naging shinakereba. Ibig sabihin po, kung hindi gagawin. Ang tinutukoy po ulit yung noun po rito. Example po tayo na may noun. Benkyo shimasen. Ibig sabihin po, hindi po mag-aaral. Gagawin po natin itong conditional form. Ang pinaka-noun po natin ay ang benkyo. Tapos ang shimasen, ginawa po nating shinay. Tinanggal po ang i, kaya naging shina. Tapos, nag-add lang po tayo ng kereba. Naging benkyo shina kereba. Ibig sabihin po, kung hindi mag-aaral. Next po natin ay i-adjective. Para makuha po ang conditional form or juken K ng i-adjective, ang gagawin lang po natin, tatanggalin ang i ng i-adjective at magpa-plus kereba po tayo. Example po tayo, ang i-adjective po natin ay atsui. Ibig sabihin, mainit. Tatanggalin daw po natin ang i. Alisin po natin ito. Ang natira na lamang po ay atsu. Kunin po natin ang atsu. Pagkatapos po, magpa-plus kereba po tayo. Naging atso kereba. Ibig sabihin po, kung mainit.
Ang next po natin ay yasui. Ibig sabihin, mura po. Tatanggalin natin yung i. Tapos, ang natira ay yasu. Kunin po natin ang yasu. Pagkatapos, magpa-plus kereba po tayo. Naging yaso kereba. Ibig sabihin po, kung mura. Negative naman po tayo ng i-adjective. Para po makuha natin ang conditional form ng i-adjective na negative, ang ating pong formula ay manggagaling po siya sa present negative plain form. Ito po ang kunay. Ang gagawin lang po natin, tatanggalin po natin ang i ng kunay, tapos po magpa-plus kereba lang po tayo. Magiging kuna kereba. Example po tayo, ang i-adjective po natin ay oishi kunai. Ibig sabihin, hindi po masarap. Ang gagawin lang po natin para madala po natin ito sa conditional form, tatanggalin lang natin ang i. Sulat po natin ang oishi kuna. Pagkatapos, ipa-plus lang po natin ang kereba. Naging oishi kuna kereba. Ibig sabihin po, kung hindi masarap. Ang next po natin ay na-adjective at noun. Ang na-adjective natin at noun, para makuha ang conditional form po natin, magpa-plus nara lamang po tayo sa kanila. Ang example po natin para sa na-adjective ay hima. Ibig sabihin po ng hima ay free. Ang tinutukoy pong free ay ang iyong time. Kunin po natin ang hima. Pagkatapos, magpa-plus nara lang po tayo sa kanya. Naging hima nara. Ibig sabihin po, kung free, yung time po ang tinutukoy. Ang next example po natin para sa na-adjective ay kantan. Ang ibig sabihin po ng kantan ay easy or madali. Kunin po natin ang kantan. Pagkatapos po, maglalagay lang tayo ng nara. Naging kanta nara. Ibig sabihin po, kung madali. Example naman po tayo para sa noun. Ame. Kapag sinabing ame ay ulan. Sulat po natin ang ame. Tapos mag-a-add lang din po tayo ng nara. Naging ame nara. Ibig sabihin po kung uulan. Example pa po tayo para sa noun. Ang noun po natin ay Nihonjin. Ibig sabihin po ng Nihonjin ay Japanese. Para maging conditional form po ito, magpa-plus nara lang po tayo. Naging Nihonji nara. Ibig sabihin po, kung Japanese. Negative na po tayo. Para po makuha ang conditional form ng negative ng na-adjective, ang ating pong formula ay manggagaling sa present negative na plain form. Ito po ang dewanai. Ang gagawin lang po natin, tatanggalin ang i ng dewanai. Tapos po, magpa-plus kereba lang po tayo. Magiging dewana kereba. Basahin pa po natin ito. Natatanggal din daw ang wa ng dewanai. Kapag tinanggal ang wa at tinanggal ang i, ang natira na lang ay dena. Kaya magiging dena kereba. Alin man po ang gamitin nyo, kung dewa na kereba or dena kereba, ay wala naman pong problema. Kalimitan po ang ginagamit ay dena kereba. Example po tayo, ang ating pong na-adjective dito ay benri dewanai. Ang gagawin natin, tatanggalin daw ang i.
Isulat po natin ang Benri Dewana. Pagkatapos daw po, magpa-plus kereba tayo. Naging Benri Dewana kereba. Kapag po tatanggalin natin ang wa, isulat po natin. Alisin po natin ito. Ilalagay na natin yung na. Tapos po magpa-plus kereba tayo. Naging Benri Dina kereba. Ibig sabihin po, kung hindi convenient.